Yung what's up mga kasolo, magandang araw po sa inyong lahat. At for today's video mga kasolo ay ito po ay para sa mga baguhan lang na may mga sasakyan, yun yung mga gustong matuto katulad ko dati. So share ko lang po bago tayo magsimula ay nakuha ko itong sasakyan bago nagpakasa lang ako ng siguro 2 beses at sa sobrang mahal na yung pakasa, yung gastos doon. Doon na ako sa labas nagpapagawa at saka pag sa kasa ka kasi nagpagawa ay hindi mo pwedeng panoorin or tignan. Yun po ang problema sa kasa. So magmula nung after nung dalawa kong kasa paka PMS sa kasa, sa labas na po sa mga Petron, Shell, ganun, or kahit saan man sa mga Motec, yung mga ganun. So doon lang ako natuto, tinitignan ko lang yung mga ginagawa nila, tanong-tanong. Ganun lang. Tapos, ganun lang pala kasimple yung ginagawa nila. Basta may gamit ka. Or simpleng gamit lang naman po ang kailangan natin. So, yun ang gagawin natin mga kasolo. Ito ay para sa mga baguhan lang. Katulad na sabi ko kanina, yung paano tayo mag-change oil. Sa mahigit 9 years na natin ginagawa sa sasakyan natin na tayo na lang kasi ang nag-change oil magmula noon. So, ang pinapagawa na lang natin sa labas is yung mga mahihirap na yung hindi na natin kayang gawin. Mga kasolo. Yun po yung ito ko lang i-share sa inyo yung mga baguhan lang. Basta alaga mo lang yung sasakyan mo, so huwag kang kabahan. Maliban na lang syempre kung nasa factory defect na siya. Yun yung mahirap sa paghabol mo yung warranty. So, sa awa naman ng Diyos, magmula nung ginawa ko yun, ako na lang nag-change oil. Sa awa ng Diyos, wala pa naman malalang sira. So, sa loob ng mahigit 9 na taon is nagiging sira lang, yung talagang normal lang na sira. Siyempre, nagagamit mo yan eh. So, normal na lang, katulad ng for example, yung sa bearing ng sasakyan, harap-likod. Yan. So, normal na lang yan na talagang masisira at masisira yan sa katagalan. Yung clutch lining, yan, battery. Yan lang naman yung mga yung aircon, yung katulad ng post ko dito sa YouTube ko, makikita niyo diyan. Yung sa aircon, yan, wala nang lamig. So, ano pa ba? Yung sa brake, ako na kasi nagpapalit yung sa brake sa likod, hindi ko pa napapalitan doon sa likod kasi mayroon pa eh. Sa mahigit 9 na taon mayroon pa. Dito lang lagi ako sa harap na nagpapalit ng yung brake pad. Yun. So, yun lang. Mga nasisira dito. Magmula noon, wala namang iba sa awa ng Diyos. At yung mga clutch lining na yan, doon na natin sa labas pinapagawa yan. Yun. So, yung mga yun lang yung nasisira dyan na normal. Pag may sasakyan ka kasi nagagamit mo talaga yan. At yun lang, yung naalala ko, yung engine support, yung mga ganun. Kasi pag tumatagal, nasisira talaga yan. Yun, tapos change oil. Yan, dapat pag nag-change oil ka, syempre, huwag mong kalimutan. Ito lagi kong nasubukan ko na dati yung sa Shell, maganda naman siya. Kaso medyo mahal din. Yung fully synthetic ng Shell, maganda rin siya. Pero bumalik din ako sa Mitsubishi. Yan. Ito na talaga gamit ko. Doon na ako bumibili mismo sa mga dealer, sa mga kasa. Doon ako bumibili ng Mitsubishi. Hindi ako nagtitiwala sa Shopee pagdating sa langis. Pag sa mga online, doon ako mismo bumibili sa Mitsubishi. Yun. So, kailangan lang natin sa change oil pala, mga kasolo, ay 3 liters lang. So, pero check mo din yung dipstick mo kung tama yung sukat. Siyempre, wag natin kalimutan yung oil filter. Yan. Siyempre, oil filter at siyempre yung air filter niya. Yan. So, papalitan natin lahat yan pag nag-change oil tayo. Yun lang mga kailangan natin pag nag-change oil tayo, mga kasolo. So, siyempre, bago natin simulan ang ating pag-change oil, katulad nga ang sabi ko, ito ay para lang po sa mga baguhan na gustong matutong mag-change oil sa kanilang sasakyan. Yun, simple lang naman itong video natin. Gagawin nating video. Papakita lang natin kung paano tayo mag-change oil. At siyempre, bago natin simulan mga kasolo, ay mag-i-intro muna tayo. So, pasok intro. So yan, tatanggalin lang natin yung bolt. Tatanggalin natin lang itong bolt na to. Ang kailangan natin dito ay 17. Yan. Yun, ewan ko kung nakikita nyo, pero 17 ang kailangan natin. Luwagan lang natin muna to. Yan. Yan, siyempre,
dapat nakahanda na yung salaan mo dyan ng langis. Pwede mo nang baklasin ng tuluyan. Yun. Yun. So, hayaan natin dyan hanggang sa maubos yung langis. So, ang ginagawa pala nila dyan, pag nag-change oil sila, yung iba, nilagyan na yung pang flashing. So, parang langis din yun, hinahalo lang dyan sa may langis. Tapos, start mo lang ng mga 5 minutes, tsaka nila dinidrain. Yun, so, nagawa na natin yun eh. So, next time natin ulit gagawin. So, wag mo laging gawin yun every change oil. Pero, depende, ewan ko kung maganda yun, every change oil. Pero, ang sa akin, so, every other change oil. So, ayan, malapit na siyang maubos. So, yan, may mga patak-patak pa, ano. Ay, sunod natin dyan ay yung, oil filter. So, nandun yung oil filter. So, itong Mirage ay medyo mahirap lang tanggalin yung oil filter niya kasi sobrang sikip. So, pagtyagaan lang natin yan tanggalin. Kasi ginagawa ko lang dyan naman, kinakamay ko na lang yan. Basta siguraduhin mo lang na maigpit ang pagkakalagay. So, tanggalin muna natin yung oil filter. So, medyo mahirap lang yan kasi nga masikip at malalim kung nasan yung oil filter. Yan. So, kailangan mong lagyan din ng nung salaan ng langis sa ilalim para hindi tumapon sa sahig. Pagbaklas dito, tiyagaan lang yan. Diba ang higpit? Yun, di ba? Kinakamilo ko lang siya pero sinisigurado ko naman na maigpit ang pagkakalagay. Yan. Tumuro na rin yung langis niya. Yun o. Yan o. Diba? So itong langis ko pala is fully synthetic. So, good hanggang 10,000 pero hindi ko na pinapaabot ng 10,000 hanggang 8 to 9,000 lang. Chine-change oil ko na. So, yan guys. Pwede na nating ikabit tong tong oil filter natin. Tulad nga ng sabi ko, kamay lang. Pwede na. Punasan muna natin. Yun, so bago ko ilagay ito, binabasa ko muna siya nung langis. Ito yung sa gagamitin natin pang change oil. Para mas madali siyang higpitan. Para dulo siya. So ayan, salpak na natin. Yun, so ayan, susunod. Siyempre higpitan na natin yan. Yan. So, ulit-ulitin lang natin. Ayan. Ayan. So, ipitan mo lang mabuti. So, okay na. Ayun. Nailagay na natin yung oil filter, Yun. At syempre, ilalagay na natin tong nut. Ilalagay na natin. Kahit hindi mo masyadong higpit na higpit, kasi baka mamaya strain, ganun. So, ayun, okay na yun. Yun, okay na yun. Mga ganong higpit lang. Yun, okay na. Yan, so next na papalitan natin, ayan, yung air filter natin. So, palitan na natin yan. Yan, palitan na natin to. Ito madali lang. Ito yung pinakamadaling part.
Yan yung air filter natin. Siyempre, sunod natin yan. Palitan natin agad yan. Yan, kung mapapansin nyo, pwede pang hanginan yan. Pero ito, papalitan ko na to. So, nung nakaraan na nag-change oil ako, pinalitan ko na rin yan. So, mura lang naman yan. Huwag mo tipirin yung sasakyan mo. Palitan mo na. Para masigurado. Sabi nila nga, huwag mo tipirin. Tapos, salpak na natin itong bago. Yan, salpak na natin itong bago. Yun. Kita nyo yun. Ganun lang kadali maglagay. Yun, pagkatapos natin isalpak, yung air filter niya, yung langis naman. Yan, so itong langis naman, ang ilalagay natin. So 3 liters lang So yan, kailangan nating sukatin yan kasi yung nakuha natin is 4 liters. Maganda, bumili kayo ng sukatan. So ayan, wala tayong sukatan kaya ito yung ginamit natin. Yung may ganyan So mas maganda may mga sukatan naman ng langis yun, bumili kayo na ganun. So ito sa akin, ito yung mayroon ngayon. So may mga nakalagay naman dyan, 750, 500 ml, ganun. So, sukatin nyo lang, siguraduhin nyo lang 3 liters yan. So, lalagay na natin. Yun, sige, ginawa ko, 750, yun. So, 750 ulit. Yan, so polysynthetic tong gamit natin na Mitsubishi. Yan, so 750 ulit. So ano na siya, 1.5 na siya. Yan, so 750 ulit. So pangatlong 750 na. So bilangin niyo na lang na mabuti So ano na siya? 3 na 750 ml to 4. So, ibig sabihin, pag 4, ibig sabihin 3 liters na yun. Diba? Tama ba? For sure, takpan natin. Check natin yung dipstick niya. Punasan mo muna. Pasok mo ulit. So, yan ang linis. So, yan. Kailangan mong startin muna. So, yan ang linis. Makikita nyo. Nandun siya sa may tuldok pero hindi pa siya na-start. Pag na-start yan, bababa na yan. Yun, higpitan ko lang muna to. Higpitan ko lang. Ayan, so start natin. So yan, check nyo lang na nakalagay na yung langis nyo, yung nut, tapos yung oil filter bago nyo start. A few moments later. Yan, so patayin na natin bago natin i-check. So ayan mapapansin nyo, nandyan siya. So tama lang yan. Yan ibig sabihin na sa kalahati siya nandyan makikita nyo. Kasi in-start natin, so umikot na siya. Kaya nandyan na lang siya kanina, 'di ba? Nasa tuldok siya, yan. Yan, so makikita nyo, sakto lang naman yung 3 liters na linagay natin. So okay na 'yon. So ganun lang mga kasulo, ang pag-change oil, napakasimple. So ayan mga kasulo, ganun lang po ako kasimple mag-change oil. Napakadali lang po para sa mga gustong matuto na katulad ko para lang po sa inyo sa mga baguhan lang po So respect lang po sa ating mga video. Gusto ko lang po mag-share kung ano yung mga ginagawa ko, which is okay naman sa loob ng mahigit 9 na taon na ganito yung ginagawa ko. Sa awa ng Diyos naman, okay pa naman tong ating sasakyan at wala pang mga major na issue. Para lang po ito sa mga baguhan na gustong matuto na may mga sasakyan. Ganun lang po kasimple. Nasa sa inyo pa rin po yan kung gusto nyo gawin. Kung gusto nyo sa kasa, syempre dapat may budget din kayo. Sa mga budget, wala namang problema yan sa kasa, di ba? Doon ginagawa na nila tapos pati linis na, wala na kayong problema, wala na kayong gagawin basta may budget. Ito para lang po sa mga gustong magtipid kasi yung labor pa lang magkano na, di ba? So, yun, kunting share lang. So, makikita niyo naman kung gaano kadali mag-change oil at alagaan mo lang yung sasakyan mo at huwag mong pabayaan, magtatagal at magtatagal yan.
Yun mga kasolo, yung mga kamirage ko dyan, pa-comment naman ano, dito kung ilang taon na yung sasakyan nyo, ilan na yung natatakbo. So sa akin, nasa ano na, kaka 100k pa lang sa loob ng mahigit 7 na taon. So hindi laspag. So alam ko dyan yung mga ganitong edad, marami na natakbo. So please pa-comment naman po dito sa ating video kung ilang taon na yung sasakyan nyo, ilan na ang natakbo, ano, para lang magka-idea ako ano, kung ilan na ba natatakbo yung mga sasakyan nyo at gano'n nakatagal. So, yan, maraming salamat po mga kasolo. Hanggang dito na lang po ang ating video at God bless po sa ating lahat. Ano? And peace out.